Good morning ulit mga kakalye. So, nagpakain na si Alter ng almusal nila. At tignan natin yung mga itlog. So ito, yan yung lumipad na yun, siya pala yung nangingitlog dito. So ito is 4 na. Ito feeling ko nag-ilim na. Ito rin feeling ko naglilimlim na rin. So yan. Kaya laking tulong talaga nung winalay na yung mga anak nila sa mga inahin, para inalagaan na lang namin sa ilaw yung mga anak nila. Tapos yung mga inahin after ilang weeks na, parang wala pang 2 linggo kuya, no? Wala pang 2 weeks nang initlog na naman sila. Tapos ang maganda nito, ang nagbi-breed na sa kanila itong Rhode Island. So mag-hybrid na siya ng native chicken tapos Rhode Island Red. So medyo lalaki yung ating native chicken. Yan, ang dami niyan pagkain. Tapos may good news kami about sa incubator. Tapos yung mga sisiyo natin ng bibe, buhay lahat. At may good news ulit, si Alter yung nakita niya kanina. Tara, samahan niyo kami. Update natin kay Goldie. Naglilimlim pa rin siya. Ayan.
guys, ito na yung sinasabi namin. Ito pong mga napisa na to from very start. Ayun si Dos, napipisa na rin po, kung nakita nyo. From the very start, dito na po natin to, 6 po to na itlog. So susunod ata si Sir. ayan o. So, 2 na po yung napisa kagabi, tsaka kanina madaling araw, tsaka kanina umaga. Si Juan na lang ata yung walang So, itong si Dos, may number rin po kasi yan. So, yan, napipisa na rin po. Tapos, itong bibe, nag-candling kami nung nakaraan. So, yung isa, negative na. So, 4 po yun, yung isa napisa na, sinama na namin doon sa Itong 2, napipisa na rin po. Baby po yan. So once na mapisa po yan, out of 11 eggs, 10 eggs po yung napisa natin. And take note po guys, ito pong 4 na itlog na to, ito na yung hindi na nililimliman nung nanay na bibe. So yun, kesa masayang, kung nag-develop naman, sabi ko ilagay namin dito sa incubator baka sakali. So ayan continuous na crack dito. Ito rin daw si 5, may crack na rin, hindi ko nakikita malabo mata ko Nasa may babae. so huwag yung galawin. Etong si 2, si 5 positive. So si 1, ibig sabihin yun yung pinakaunang itlog. Yung pinakaunang itlog. Si 6, yun yung pinakahuli. Pero syempre nasa positioning yan, tapos kung saan gaano sila kalayo dun sa init. Yan. So ito pong incubator natin na to, wala po tayo monitoring na ginawa. Walang temperature na makikita, walang parang sa humidity. Pure manual lang po ito, tsaka talagang karton lang ginamit natin. So positive na nakakapisa. Kaya kung wala po kayong budget, wala pa kayong pera, huwag niyo pong pilitin bumili muna agad bumili agad ng incubator. I-try niyo rin po muna itong ginawa ko, and baka sakali makapisa rin po kayo. Kasi katulad niya ang laking tulong, hindi makita. Nasaan yung part na napipisa? Sana makita nyo. Pati rin yan na may pisa na So tinesting ko lang po to, and nag-work naman. So yan, 2 na sila. So si 2 tsaka si 5 papisa na. Siguro mamayang hapon. So kaya guys, sa mga walang budget dyan, wag na muna kayong bumili ng incubator. Kung wala pa sa budget, try nyo muna itong ginawa ko. Pure carton lang po ito. Tapos inanuhan namin ng ilaw. Tapos 3 times a day iniikot po namin yung itlog, until nung 18th day nila tinigilan na po namin. So ngayon, ika-21 day nila kasi Feb 12, ika-21 day nila ngayon. So 21 days po kasi napipisa na ang itlog. So yan, sana nakatulong po itong video na ito at maging inspiration po sa mga nag-i-start pa lang na mag-backyard farming ng mga manok. Tapos bukas ikikwento ko naman sa inyo yung nangyari sa akin na dahil bagito tayo pagdating sa mga manok, sa pagmamanok, hindi Rhode Island Red yung nabili raw natin na manok na isang pares. Yung barako is Rhode Island daw, pero yung babae, which is yung inaakala nating Rhode Island Red, most likely pwede daw kabir yun.
ipapakita ko or i-explain ko yung sinabi sa akin nung matagal na nag-aalaga ng Rhode Island Red. Shoutout kay Sir Francis Galvez ng Alcala, Pangasinan. Siya yung nagsabi sa akin na yung production type egg na hen ko is hindi siya Rhode Island. So, in-explain niya kung bakit. So, nung ni-research ko rin naman po, tama po lahat na sinabi niya. Including sa mga feathers, sa paa, sa mata, sa tuka. So, lahat po yun. So, yun. Abangan natin itong si Dos. Kasi maya-maya mapipisa na po na tuluyan to. Lalabas na po yan. Tapos itong mga bibi natin. So, yun na po muna. Bye-bye! At siya nga po pala, sa mga napadaan po dito sa aming munting channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, and pa-subscribe na rin po and hit the notification bell para updated kayo sa latest uploads po namin. So, yun lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!